morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aring umaga ay, kailangan ba ang pagsubok? Kailangan ba ang pagsubok? Kapag may lalaki po nanligaw sa isang dalaga at pinangakuan ng dalaga na di raw siya kailanman maging malungkot, masaktan, maghirap at mag-iisa, dapat bang paniwalaan ang lalaking ito sa kanyang mga pangako? Totoo ba ang kanyang sinasabi at kaya ba niyan tuparin ang mga pangakong ito? Para po sa akin, hindi. Maring imposible sa isang maganda at masayang pag-asama bilang mag-asawa na walang lungkot, walang sakit, walang hirap at pag-iisa. Para nga po sa akin, ang paminsan-minsang lungkot at hirap ng pagkasama bilang mag-asawa ay kailangan upang lalong lumago ang kanilang pagmamahalan. Ganyan po ang buhay Kristiyano at ang ating ugnayan sa ating Panginoon Hesus. Tayo bilang bahagi ng Iglesia. Sa Efeso 5, inibig nga po roon, inihambing ang ugnayan mag-asawa sa ugnayan ni Kristo at ng Iglesia. At huwag tayong maniniwala sa mag-asabing kapag naging Kristiyano tayo, ay wala na tayong hirap, wala nang tukso, at walang pagsubok. Minsan mo minamahal kung minsan ginagamit ka ng Diyos ang pagsubok at hirap sa buhay upang siya ay malulahati. Sa John chapter 9 verse 3, na maaring kinagulat, ay kinapagtaka ng mga nakarinig, sabi po ng Panginoon Hesus na ang isang tao ay pinanganak na bulag, hindi dahil sa kasalanan na kung sino man nagkasala, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan niya. Si minamahal ang kanya pong kapansanan, naging bulag, ay may layon upang malalahati po ang ating Diyos. Ay nga po sa unang Pedro 1:7, ang ating panampalataya ay pinaraan sa pagsubok, upang kapag napatunayang tapat, ay masumpungan sa ikapupuri, at ikaluwalhati, at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Tingnan masayang mga minamahal na kailangan ang pagsubok sa ating buhay bilang bahagi ng mabuting plano ng ating Diyos. Maraming salamat.